tandaan mo, leadership is not a position. So pag na-amplify yung emotions natin, pwedeng mangyari is maging sensitive tayo. Pag sinosuppress mo lang ang emosyon mo, hindi mo hinaharap o hindi mo ina-acknowledge, ang emotions is like a muscle. So it's your job to make your negative emotions turn into positive. May tinatawag na deal with your own trigger. Kaya you need to understand how you feel. You need to learn. Marami sa atin or marami sa inyo hindi aware sa pagiging emotional nila. Hey, what's up guys? Maulan na gabi sa inyong lahat. Ito po si Suplado. Sarap na magkape. Moto. Oh, but tonight's vlog, let's talk about nag-comment sa ating comment section. So maganda yung tanong ni Ropa. So ang tanong ni Ropa, paano makontrol ang emotions? So sa ating mga lalaki, tinuturuan tayo ng society at ng mga nakakatanda sa atin na dapat huminahon tayo. Hindi tayo dapat emotional. Hindi tayo dapat mararamdamin. Kasi lalaki tayo, tama? Yun ang lagi nating naririnig. Kaya minsan mahirap maging vulnerable kasi feeling mo majajudge ka, di ba? Pero gusto kong sabihin sa inyo mga Ropa na walang masama maging vulnerable. Pag-uusapan natin yan ngayon kung bakit kailangan mong makontrol ang iyong emosyon. So yan ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano natin maiintindihan at i-manage ang ating nararamdaman para hindi tayo tau-tauhan ng ating damdamin. Puta, Tagalog na Tagalog. Okay mga Ropa, marami sa atin or marami sa inyo hindi aware sa pagiging emotional nila o yung pagiging vulnerability nila. Yung iba naman in denial kahit sinasabi mo na, bro, masyado ko naman yatang emotional. Normal lang to, ganito kami sa pamilya, kailangan namin ilabas kung ano yung dapat ilabas. Okay? Pero gusto kong malaman nyo mga Ropa, iba ang pamilya, iba ang mga tao sa labas. Magkakaiba tayo ng pinanggalingan at iba ang kinalakihan. Okay? Pero meron tayong tinatawag na universal behavior, universal emotions, and universal feelings na ating nararamdaman kahit anong lahi ka pa. So mga Ropa, ganito. So may mga practical ways para makontrol natin ang ating emosyon. Pero unang-una mong dapat matutunan is dapat i-acknowledge mo. Hindi mo pwedeng isuppress ang iyong nararamdaman. Dahil kahit anong mangyari, hindi mawawala ang iyong nararamdaman. Okay? Kahit gaano ka pa kagaling mag-control ng emosyon, laging andyan yan at lagi mong mararamdaman. Pasulpot-sulpot yan mga Ropa. Kaya nga sa ibang libro, sinasabi yan na uninvited feelings. So yan yung mga parang magugulat ka, hindi naman kita pinapupunta, ba't pumunta ka? Ganyan yung natin, emotions natin mga Ropa. So dyan papasok yung mga bagay na nagpapatrigger sa'yo o yung triggering factor kung saan ka natitrigger. Kaya you need to understand how you feel. You need to learn your triggers, di ba? So dapat marunong ka na ipwesto or ilagay ang sarili mo kung saan na hindi ka magiging powerless pagdating sa nararamdaman mo. Okay? Ulitin ko. So dapat alam mo yung trigger mo. Okay? And learn from it. May tinatawag na deal with your own trigger. So kung ano man ang sinasabi ng iba, wala kang control doon. Ang tanging may control ka lang is kung paano ka mag-respond at kung anong mafe-feel mo. Kaya nga minsan hindi may iwasan pag sa comment lagi talaga magkakainisan, 'di ba? Ito kasi mali din sa atin. Minsan akala natin, ako especially ako, akala ko abot ng lahat yung ibig kong sabihin. Pero hindi pala. May mga tao pa rin iba ang iniisip. Especially sa mga tao kung ang default mo is puro negative. Mga Ropa, gusto kong malaman nyo at gusto kong matandaan nyo na
sa buhay natin, mas mataas ang negative kaysa sa positive. Okay? Mas mataas yung negatibong emosyon kaysa sa positibong emosyon. So, it's your job to make your negative emotions turn into positive. So, paano natin gagawin yun? So, unang-una, like I said, you need to learn and acknowledge your emotion. Hindi mo pwedeng isuppress yan. Kasi ikaw ang talo. Ang emotions is like a muscle. So, parang ano yan, muscle na pinapalaki mo. 'Di ba? O pinapalakas mo. O kailangan lumakas. Kasi pag hindi, mahina ka. Sino sa inyo mga nag-gym? For sure, naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Sa gym, pag hindi ka pumunta, let's say, regular ka nagpupunta sa gym, pero hindi ka nakapunta ng mga 1 linggo. Let's say, nagkasakit ka, or nagbakasyon ka. Pagbalik mo ng gym, tapos nag-chest ka, tapos tinodo mo, ano mangyari? Masakit, di ba? Hindi rin naman pwede na chill-chill ka lang, or napakadali lang na exercise mo, kasi mawawala ka rin ng challenge, di ba? Tatamarin ka rin. Siyempre, gusto mong pawisan, lalo na pag naramdaman mo, nalulukot na yung chest mo. So, ano gagawin mo? So, pwede mong i-push yung sarili mo. Pero yun nga, dahil matagal kang hindi nakapag-exercise, ano mangyayari? The following day, or on the second day, grabe yung sore ng muscle mo. Kasi nga, ang tagal mo nawala sa gym. Hindi ka nakapag-workout. Di ba? So, ganun ang ating emosyon. Pag sinosuppress mo lang ang emosyon mo, hindi mo hinaharap o hindi mo ina-acknowledge, ganun ang mangyayari sa'yo. Lagi kang masasaktan or magdaramdam. Every time na mapupunta ka sa ganong sitwasyon. Okay? Ulitin ko, you need to acknowledge your emotions and you need to understand bakit yun ang nararamdaman mo. So, since sa pag-usapan natin yung about sa pag-gym, so, there are times na mapapagod ka sa gym, tama? Pag ikaw, regular kang nagpupunta sa gym at ginawa mong lifestyle yung pagpupunta sa gym, syempre, lalakas at lalakas ka, tama? So, darating yung point na minsan, talagang sobrang pagod mo. Kasi karamihan tayo, let's say, galing sa trabaho, or kahit na pagod tayo sa trabaho, once na naadi ka talaga sa gym, or yun talaga yung parang sanctuary mo, or talagang therapist mo sa buhay mo, yung pag-gym, talagang ayaw mong i-miss yan, di ba? So, ang problema ngayon sa atin, hindi natin nakakalkula yung pagod. So, kaya pag napagod ka ng sobra, anong mangyayari? Parang hinihila ka pababa, di ba? Yung nararamdaman mo sama-sama na. Nagiging negatibo ang iyong emotions, tama? So, since nagiging negatibo ang iyong nararamdaman, so ano na nangyayari? Ginagawa natin therapist yung gym na hindi natin nakakalkula na kailangan pala natin magpahinga. So, ano na nangyayari sa katawan natin? So, yung katawan mo nasa stress stage. So, pag ang katawan mo nasa stress or na-stress ka, yung katawan natin nagre-release ng stress hormone, which is what? Cortisol. So, yung cortisol na yan, pag dumarami yan, na-amplify yung emotions natin. Okay? So, pag na-amplify yung emotions natin, pwedeng mangyari is maging sensitive tayo. So, dahil sensitive tayo, kung ano-ano yung pwede nating maramdaman. Diba? Or pwedeng maging maikli ang ating pasensya na dating hindi naman. Okay? So, dahil stress ka, na-amplify nga yung emotions mo. So, mas nagiging sensitive ka. So, mas nagiging maikli ang pasensya mo. So, ano nangyayari sa katawan mo? Or sa nangyayari sa pag-iisip mo? Hindi ka makapag-construct ng tamang pag-iisip. Diba? Mas lalo ka nagiging emotional or mas lalo ka nagiging vulnerable. Okay? So, ang katawan natin, especially sa mga overthinker, pag ikaw overthinker ka, hindi ka makatulog sa gabi. Tama? So, pag ikaw, yung sinasabi nilang may insomnia, hindi ka rin makatulog. Kasi nga, yung isip mo, punong-puno ng kung ano-ano. So, ano mangyayari sa katawan? So, like I said, pag stress ka, yung katawan mo nagre-release ng cortisol. So, dahil hindi ka makatulog, dyan nalalabas yung adrenaline. So, yung adrenaline hormone, dyan yung parang ginagamit natin as a fight or flight. Okay? Meron tayo sa brain natin, may sympathetic at parasympathetic. Yung parasympathetic nervous system is passive. Let's say for example, hot and cold. So, siya yung cold. Let's say for example, highs and lows. Siya yung lows. Okay? Yung sympathetic nervous system natin, yun yung fight or flight. So, ibig sabihin, andun yung parang ready ka lagi. Nakarinig na siguro kayo nun, bigla mo na buhat yung mabigat because of your adrenaline. Or yung dahil sa takot mo, lumabas yung adrenaline,
naging mas malakas ka na hindi mo inaasahan, which is totoo yun. Kala ko dati nga hindi totoo yung adrenaline eh. So yun yung tinatag na adrenaline rush. Kaya nga yung mga MMA fighter, hindi nila gaano pang nararamdaman yung biyak sa mukha nila, yung sapak sa kanila, yung sakit ng katawan, dahil marami silang adrenaline during the fight. The only time na mararamdaman lang nila yun after the fight. Doon na yung parang, oh shit, grabe. Diba si McGregor dati nung kalaban niya si Dustin Poirier, diba? Hindi siya pilay. Pero nung after the fight, may saklay si McGregor. Hindi niya nararamdaman noon na yun. Pero nung after the fight, doon na niya naramdaman. So mas lalong mahihirapan ka matulog. Yung dalawang hormone na yun is talagang gigisingin ka. Or they keep you awake at night. Okay? Kaya yung mga overthinker, talagang hirap matulog. It's because of that. So mga ropa, ito yung mga sinasabi ko sa inyo na you need to be aware kung saan ka na-trigger, kung paano tumakbo yung isip mo, at kung paano ka matrigger based on how you feel. So since may nararamdaman tayong emotions, so kailangan natin, of course, sometimes i-verbalize or ikwento or sabihin sa mga tao na malapit sa atin. Ito lang mga ropa, tip ko lang sa inyo, wag nyo ikwento sa mga EA nyo. Why? Kasi pwedeng hindi nila maintindihan. Kasi yung struggle natin at struggle nila, magkaiba mga ropa. Ang struggle ng babae, hindi kagaya ng struggle natin. Gets? Ang struggle ng babae is always to look more beautiful. Okay? Every day. Most of women. Okay yan ha, baka sabihin nyo naman, uy, suplado, ano sinasabi mo? Hindi lahat ng babae gusto magpaganda. Okay, sige. Walang problema. I'm talking about the majority of women. Kung paano sila ma-stress, okay? So sa lalaki naman, ang pinaka natin is kung paano maging successful. That's our problem, di ba? So like I said, magkaibang struggle ng babae at lalaki. So kaya nga mahirap humingi ng payo or gagawin mong therapy sa babae dahil yung struggle nila magkaiba sa atin. Kung ang babae, ang struggle nila paano gumanda, tayo, ang struggle natin is paano maging successful, di ba? Kasi nga iba yung problema natin sa problema nila. Though syempre nowadays most women wants to be successful like men. So ang nangyayari, they become the person they want. Kung attracted sila sa lalaking masculine, kung attracted sila sa lalaking successful, nagiging ganon sila, which is hindi maganda at the end of the day. Why? Because ikaw bilang lalaki, hindi mo pipiliin yung babae or pwedeng nasa isip mo na hindi mo lang magugustuhan nito, masyadong successful to. It's not about insecurities, ladies. Mas preferred lang namin yung babae na talagang pwede naming i-lead. Let's say nasa iyo na ang lahat, you don't need us, di ba? Kung nasa iyo na ang lahat, do you think kailangan pa ng lalaki? The only time na kailangan mo lang ng lalaki is yung pag meron ka na sigurong bubuhating mabigat or pag nasiraan ka ng sasakyan. And sometimes, the more na mas successful ang babae, the more na mas mataas ang ego nila. Kaya mahirap silang pagsabihan. Kaya mahirap silang i-lead. Okay? Balik tayo. So mga ropa, kung mag-share ka ng problema doon sa ating mga tropa, diba? Yung lalaki na pwedeng makaintindi or same kayo ng situation, just make sure mga ropa, at least meron kayong 2-3 tropa na talaga na-close nyo talaga. Or kahit isa na pwede nyong laging pagsabihan ng yung mga rant. Or yung pwede kayong mag-rant. Pwede mo sabihin, bro, pwede ka ba? Bakit? Pwede ba ka mag-rant? Kaya rant lang ako, mabilis lang. Ganun lang. Tapos, you can ask them, tama ba? Inararamdaman ko? Kasi para makahingi ka rin ng other perspective. Kasi hindi pwedeng magrarant ka lang, tapos ayaw mong pakinggan or hindi mo papakinggan yung pwedeng ibigay nila sa yung payo. Di ba? Mas maganda na rin na magbigay sila sa iyo ng payo para at least meron kang idea. Para at least ma-recognize din nila kung mali yung nararamdaman mo or tama. Gets? Eto na mga ropa, maputik dito eh. Dun sana tayo dadaan sa kabila kaso napaka-traffic. Okay, balik tayo. So mga ropa, yun yung mga practical na pwede natin gawin. Okay? Lumapit sa kaibigan or i-verbalize mo. Kasi nakakatulong yung pag-open up ng yung emosyon sa tropa mong lalaki. Kasi yun nga, like I said, pwede kang mabigyan ng payo. And wag niyong kakalimutan na maghanap ng mentor. Kailangan natin ng mga mentor, okay?
bilang lalaki, we need to have a mentor. Pwedeng yung daddy mo, kung hindi naman daddy mo, at least yung tropa mo, or pwedeng ninong mo, or kung sinong alam mo na pwedeng talagang yung maintindihan ka. Maybe your boss, maybe your manager, yung talagang hindi ka i-judge. Alright? Kasi mahirap minsan talaga, or kadalasan pag nag-open ka sa mga kababaihan, hindi ka nila maintindihan, unang-una, at pangalawa, they may use that against you. Or pwedeng makakwento ka pa sa mga tropa niya, uy, alam mo ba, nag-open sa akin si Suplado, di ba kalain, alam mo yun, ganun pala siya. O, diba, yari ka na, diba? They will use that against us, especially sa EA mo. Sa EA mo, dapat, tropa, talagang wala siyang ibang dapat makita, kundi yung pagiging leadership mo. Tandaan mo, leadership is not a position. Hindi ka naging leader dahil binigyan ka ng posisyon. Okay? Naging leader ka because you are the man and you need to find the solution. Being a leader in the relationship, ikaw ang magli-lead. Pero syempre, as a leader, tao ka lang, nagkakaproblema rin tayo bilang lalaki, di ba? Kaya nga ulitin ko, we need to find a mentor. Okay? So, tandaan nyo, emotions is motion. So, meron sa mga psychology books ang sinasabi, kung ano daw yung nararamdaman mo, yun ang magiging actions mo or yun yung magiging galaw mo. Pero sa ibang psychology book naman, iba ang sinasabi. It's other way around. Kung ano yung kinikilos mo, yun ang mararamdaman mo. Kaya nga sinasabi nila, pag malungkot ka, sumayaw ka. Kasi dun pupunta yung energy mo sa pagiging masaya mo. Well, I think both are true for me. I agree with both statement. Because emotions is energy. Diba? Like I said, if it's negative emotions, you need to divert your attention or your emotions or your negative emotions into positive. Okay? Actually, mga ropa, mas powerful ang negative emotions. Kasi talagang diyan ka makakapag-isip kung ano yung dapat mong gawin para makuha mo yung sagot na hinahanap mo sa problema mo. Let's say nabubuisit ka or talagang frustrated ka. So, kailangan mo talagang i-convert your negative emotions into positive emotions. Kaya nga dapat, pag bad trip ka, pumunta ka na ng gym, mag-lift ka na ng weights. So yun, regarding dun sa sinasabi ko na kung ano yung nararamdaman mo, yun ay kikilos mo. At kung ano yung kinikilos mo, yun ang mararamdaman mo. Ganito mga ropa. Di ba nakakita na kayo ng example natin UFC. Pag medyo champion sa UFC or let's say nanalo sa UFC, laging tinataas yung kamay, tama? Why? Because it shows victory or because you feel victorious, 'di ba? Talagang feeling mo talagang you are the king of the world kasi nanalo ka, 'di ba? And let's say na-knockout mo, so mas masarap sa pakiramdam lalo, 'di ba? Or na-submit mo, so mas masarap sa pakiramdam lalo. So kaya nila tinataas yung kamay nila or sumisigaw sila. Kaya kung mapapansin nyo, minsan sumisigaw tayo, 'di ba? Because we feel like parang nasabi ko yung the best para sa inyo. 'Di ba? Hindi yung galit, ha. Baka iniisipin niyo na naman galit ako. Hindi yun. So, syempre kailangan natin ng konting dito entertainment para sa atin, 'di ba? Imagine niyo kung lagi lang akong cool magsalita or parang yung parang tahimik, yung parang ganito. So, makikinig ba kayo sa akin? I don't think so. Baka i-skip nyo na kagad, 'di ba? So, kaya nga nagsasalita ako ng mataas ang energy ko. Okay? So next natin, mastering your emotions. So yun, like I said, link yan dalawa. Kung ano yung kinikilos mo, yun ang mararamdaman mo. So try mong malungkot ka, bigla mo itaas yung kamay mo, or bigla ka sumigaw. It can relieve, 'di ba? And learn to pag-meditate or matuto na huminga ng malalim. Kasi nakakatulong yan mga ropa, lalo na pag inis ka na. At ito pa mga ropa, di ba sinasabi ko kanina, wag nyong isuppress yung emotions nyo. You need to acknowledge, you need to understand. So ganito mga ropa, pag meron mga tao kayong kinaiinisan, wag na kayong lumapit, di ba? Para hindi na kayo ma-trigger. Kaya nga di ba yung karamihan sa inyo, binablock nyo yung mga taong ayaw nyo or yung ex nyo, di ba? Or let's say for example, ayaw mo ng drama, o di ba? Anong ginagawa mo ngayon sa mga social media ngayon? Anong ginagawa nila? Pwede mong i-block, di ba? Or not interested sa mga ganong content. So, yun ang gawin mo. Kung alam mo nati-trigger ka sa ganon at mahina ka sa ganon at di kayang i-control ng emosyon mo, yun yung pinaka the best way na gawin mo. You need to avoid them, di ba? Avoid the drama, the situation, di ba?
So kaya nga, you need to be aware. Kasi pag hindi ka naging aware, hindi mo talaga maiiwasan yung mga ganun tao, yung madadramang tao, yung ganun sitwasyon, at yung mga ganung content. Kaya nga, you are what you consume, eh. Di ba? Kaya kung ano yung kinukonsume mo everyday, lalo na sa social media, that's who you are, bro. Hindi mo napapansin pag nag-click ka ng medyo green na joke, di ba? Puro yun na yung lumalabas. And ang hirap baguhin kasi minsan di ka aware. Kahit sa mga ads, di ba? May mga nakikita kang, ano to? Ba't nakikita ko to? Pwede mo i-block, di ba?